So hello guys, kung bago ka pa lang, like, subscribe, comment, share, at ilagay natin sa playlist. Yan. Kasi sabi na ng mga, papatuloy natin sa spiritual life and random topics in life. 2024 to 2090, bakit hindi tayo nagkasawa ng maaga, di ba? Siguro part 74 na siguro, 74, 75. Okay. Yun lang po guys. Talagang totoo lang ang mga sinasabi ko. Hindi tayo magagawa ng kwento, biro-biruan, o magsasabi ng nakakasama sa inyo. Never. I never tell like that. Sa video series ko po to guys, ay mga imagination to mga sinasabi ko. Mga posible pwede mangyari. Kasi ang mga iba kasi mga tao dyan, baliw daw tayo, baliw daw ako kasi di daw ako pareha sa kanila. Siguro sila nagsasabing, siguro yung nagsasabi siguro sila yun. Oo, yung mga sinasabi nila na judgmental, nagagalit agad kasi loser daw ako, bobo daw ako, bakit daw hindi tayo asawa ng maga, hindi tayo pare sa kanila, nag-aalak-alak, nagsisigarilyo, nagdodroga doon, hindi tayo pare sa kanila. Bakit? So masasabi mo, maraming loser ngayong buhay na to sa sitwasyon natin. There are lots of loser. Bakit nagdodroga sila? Kasi hindi sila mag-meditate, hindi kumakain ng maayos, hindi mag-exercise, puro lang cellphone, puro lang kwentuhan, puro lang chicks, di ba? Pagkadating ng mga problem, yun ang unang nagdadalas nag-uuna sa pag-asawa. Walang bahay, walang pakialam. Yun ang mga taong type A person, mga worst type A person. Di ba? Yung mga type B person, bihira lang yun. Unique yun. Hindi mo siya basta nakikita saan-saan. Yun lang kasi mga tao ngayon, magaling sila mag-judge. Oo. Parang, kailangan mo na mag-asawa kasi ito ng edad mo eh. Oo, okay. Ganon, yun, sasabi mo. Pero, kasiguruhan ba na nag-asawa ka ngayon, yung anak mo paglaki ngayon, o yung bata mo ngayon, tutulong ba yan paglaki mo niya? Diba? Na magsakit ka, magsariling buhay din yan, magsariling pamilya din yan, mag-aaral, magtatrabaho din yan. Yung iba kasi, yung ibang nanay, ginagawa nilang bank account ang anak nila. Ginagawa nilang alkansya. O anak, ikaw magano sa akin. Hindi. Pero, yun lang din na ang anak mo, nagtatrabaho lang din yan, tapos sapat lang din sa sahod niya, sa pagkain niya lang. Siguro din natin maasa kasi pagpapalaki ng bata, malaki ang gastos. Mahirap ang sitwasyon. Anong masabi kong mahirap ang sitwasyon? Mahal ang bilihin. Ang sitwasyon, mahal ang bilihin, mababa ang sahod, at yan lang ba ang kailangan ng tao? Hirap. Kung dito ka lang sa mga IPSA na ito, mga local employment, mahirap. Pagkain lang at pang-upa lang yung bahay mo, pera mo, at kunting ipon. Wala na lang kung may sugal ka. Ang iba, nag-yoyosi pa, nag-may bisyo pa, sigarilyo. Mahal ang bisyo ngayon, sigarilyo, at alak pa, di ba? Magpa-friends pa, mag-party-party pa doon. Paano ba gaganda ang buhay nila dyan? Di ba? Ang iba napapanik na, mag-abroad na tayo, alisan na tayo sa Pilipinas. Ang iba, mayroon nga na-share nga vlog nga, yung anak, umiyak kasi ayaw niya umalis yung nanay niya kahit mahirap sila. Pag mag-abroad ako na, gaganda ang buhay mo, mabibili yung lahat ng gusto mo. Iyak ang anak. Alam mo ba, nakakadurog sa puso yan, na iwan mo yung anak mo para mag-abroad ka para ibibigay sa kanila. Kasi yung sahod mo, tama lang talaga. I understand, naintindihan ko yan. Maraming ganong sitwasyon. Hindi naman tayo sa galit sa mga mahihirap o type A person. Ayaw lang natin ganun. Ang ginaguide lang natin dito mga youth, mga type A person, na mga bata, mga type na galing sa mga magulang na type A person na hindi maganda ang sit-up. Diba? Yung mga batang nangangarap, batang mataas ang imagination at visualization. Ako kasi bata pa ako, marami na akong mga katanungan at question kung ano talaga ang buhay. Napakahirap talaga siyang, walang maka-explain or walang time kasi may sarili-sarili silang mundo, sariling buhay. Yun lang din na yun, example, ang bata mo, nagugutom yan. O, kailangan mo magbigay ka ng mga pagkain dyan, di ba? Yeah, what if ang iba, inuna nila ang sugal, inuna nila ang inuman doon, hindi kumakain, di ba? So, saan pupunta yan? Magkasakit. Sa mapamilya lang din niya, sa asawa niya. Din ang asawa, hindi pa nag-iipon, yun lang talaga, naiwasan talagang bisyo.
Mahirap talaga yan sa sigarilyo at alak at lalo na yung droga. At ang iba na marami na pera, okay na, naghahanap pa rin ng ibang babae. Hindi rin maganda yun kasi masisira lang din ang pamilya. Ayaw kong ganung gawain. Okay, gusto natin buo at masayang pamilya. Hindi ganoon. Diba? Na kahit sinong lalaki, sinong babae ang asawa mo, hindi pwede. Talagang nasa Bible at religious. Okay, bakit hindi na nag-asawa ng maaga? Kasi based sa situation ko noon last 10 years ago, 20 years ago, nung mga 10 years old ako, mga pamilya ko hindi rin stable, hindi rin siya ganun ka yaman. At pangalawa is may problem talaga nung pamilya ko. Hindi talaga marami kasi kapatid din, immature din ang magulang namin, mga parents namin. Yun lang din na pangalawa, hindi tayo kapugian, wala tayong pera kasi mga babae papansinin ka lang pag may pera ka at pogi ka. Pangatlo, mahihain ako. Pang-apat, mataas din ang pangarap ko sa lottery. Yun talaga na ano ko talaga. Ginagawa ko lahat ng paraan at experience at knowledge. Piniga ko talaga lahat ng time, kahit compressing time itong ginawa ko eh. Tapos, ang ikalima is yung health ko. At pang-anim, wala akong kaalaman talaga. As in, normal person lang talaga ako na type A persons lang. Wala lang akong type A person ako na walang bisyo. Mababaw ang isip, mababaw ang mag-isip, hindi nagbabasa, hindi naghahanda. Yung last 10 years ago, yung mga 20s ko, inaamin ko kung mag-asawa ko, hindi talaga ako handa. At meron talaga akong karamdaman na nararamdaman na sumisikip ng langaw talagang kulit. Masakit ang dibdib ko, pumipitik ang heart ko talaga. Then, lagi akong pagod, parang diabetic siguro ako. Yun talagang mga dahilan dahil may gusto may magligaw sa akin. Ayaw kong pumapansin ng babae kasi hindi kasi nakaintindi sa idea ko. Mababaw kasi yung mga isip ng mga babae o mga tao kong kabats ko dati, mga kasabay. Puro lang sila alakan doon. Iba, kahit sino-sinong lalaki, babae, droga, alakan doon. Sigarilyo, ayaw kong ganun din. Walang pangarap. Then, ngayon, ang mga bagong addiction ngayon, games. Paano ba sila games? Pero pag sabihin mong loto, masama yan, demonyo daw yan. Gawa na ni Satanas. Pero yung games na yan, patayan doon para mag-gain ka ng something. Demonyo pa rin yun. Sino lang isisimba mo? Mahilig ang iba kasi mahilig mag-judge. Luturin mo daw, wala daw pag-asa. Diba? Negative sila magsabi. Hindi sila positive magsabi sa ibang tao. Then yun lang din na lagi lang sila nakaupo, naka-cellphone, hindi naghahanda, hindi magkabili ng libro, chismisan lang, or hindi naghahanda sa buhay. Yun talaga ang mga ayaw ko talaga. Yun ang mga dahilan ko talaga guys, sinasabi ko. Plus, kita ko talaga sa kapatid ko na anak din ng mga kapatid kong babae na isang anak, nagbabantay din ako ng mga bata noon. Yung pamangkin nila. Then nasa bahay lang ako, then nag-grade 1 ako, 10 years old. Then high school tayo, 17 ang edad. Nag-graduate ng high school, 21 ang edad ko, nag-college ako, 23, 24. Then nung last 10 years ago, 2012, 13, 11, basta ganun, hanggang 2024. So 34 ang edad ko. Pero hindi ko naman hinanayang kung edad ko kasi life with experience marami tayong pinagdaanan, broken hearted, nagaling natin yung kalusugan, hinanap natin yung lotto formula, nagpa-practice tayo, pupunta tayo sa simbahan, sa mga religion, at still continuous. Yun lang din na yung last 5 years ago, 10 years ago, hindi pa rin ganun ako ka-level up, ka-upgrade. Yan ang mukha ko, hindi talaga ako ka-anya-anya attractive. Siguro ngayon, medyo mapapansin na tayo ngayon. Hindi gaya dati talaga, wala talaga maka-attract sa akin. Yung talagang ako, wala makagusto sa'yo, parang isolated ka, nakasaktan din. Pero, yun lang din, na kung mayroong maibig sa akin, pinipili ko rin talaga. Kasi, mindset ang iniisip natin, hindi itsura, mindset. Kung ano talaga siya mag-isip. At handa ba siya, mabait ba siya sa magulang, walang ganon, problem sa pamilya niya. Yun lang din kasi mahirap mag-investigate din. Lalo na mga babae ngayon, mga tao ngayon, maraming type A person, puro lang sila droga doon or alakan o sigarilyo.
Pasabi ng kuya, oh, mag-inom ka, baka wala nang iibig sa'yo. Hindi. Sabi ko, gano'n talaga ako. Ayaw ko maghanap ng babae na palainom. Ako, prangka lang talaga ako. Plastar ba? Yung talagang harap-harapan talaga ako. Hindi ako magsabi ng sikreto, yung palihim na sabi. Kung ano sinasabi ko, yun talaga. Position talaga yan. Hindi ako yung dalawang isip na, oo, pero hindi nagsasabi ng totoo. Hindi. Ganon tayo eh. Yung prangkahan tayo eh. Diba? Straight to the point tayo. Hindi tayo na may mga secret agenda, hidden agenda. O, diba? May iba kasi na, iba-iba kasi. Siguro kung samahan ko ng ganong mga tao, maganda lang, may bisyo, at hindi religious, disaster talaga. Mababasa ko na, mapo-forecast ko na siya in advance. Then ako, hindi naman ako magaling magligaw ng babae. Yun lang din na mga weakness ko talaga. Yun talaga na, then ang mga babae ngayon, hinanap ng mga pogi at maraming pera at ipasyal sila. Yun talaga ang katotohanan, guys. Okay? Hindi talaga, ako gusto ko ng babae, pero ang babae ayaw sa akin. Iniiwasan talaga ako sa bisyo. Iniiwasan talaga ako sa mga gang, sa frats. At gusto ko na lang independent as agila. Oo. Ayaw ko na sunod-sunuran sa kanila. Na may boss-boss sa akin na sinasaktan ako. Ayaw ko nang ganun eh. Astig tayo pero independent. Astig tayo sa katotohanan. Diba? Stand with the truth tayo. Hindi tayo nadadala anong sabi ng iba. Oh, binta tayo ng drugs. Bili ka? Ayaw ko. Kasi alam ko nakakasira yan sa utak. Bahala sila kung ano isasabi nila sa akin. Basta ako, stand with the truth. Okay? Itatayo natin anong katotohanan. Diba? The truth will set us free. Yun lang din ang iba, the others, wala sila pakialam. And they just don't know what they are doing. Hindi nila alam yung ginagawa nila. Kain-kain lang ako. Nagtrabaho lang ako doon. Hindi masamang trabaho. Hindi masamang magnegosyo at mag-aral. Okay. Ang inaral nila, skandal doon. Jojoas, alak-alakan doon. Yung most common. Yung mag-karaoke lang ako. Karaoke lang. Yung mga kanta lang, mga love songs. Pero about dyan na mga ibang mga jojoaan dyan, mag-alakan, mag-inom-inuman, magdodroga doon, magpupunta doon sa mga squatter area. Ayaw nga. Social tayo pero with privacy. Diba? Hindi tayo mga type A persons. Hindi naman tayo namimilit ang babae dyan na gagakapangin kong babae. Swerte. Ako ang gagapangin ng babae, hindi ako bang gagapang ng babae. Siguro sabihin sa kanila, ang dawat mo ano man yun sa'yo. Yan lang din talaga na hindi tayo gano'n na tayo ng babae na gagalawin ko siya kahit ayaw niya sa akin. Ako talaga, nasasaktan talaga ako sa babae na ako lang ang gusto, ayaw niya talaga sa akin. Nasasaktan talaga ako, hinanap ko talaga ang babae, nakagusto talaga sa akin. Na maganda ang pamilya at maganda yung mindset at religious. Yun lang ang matagal ko talagang hinahanap na sign. At matagal ko na paghahanda at pagdarasal talaga ni God Yahweh talaga dyan. Yung mga taong ganyan. Mahanap, bihira lang yung sabi nila. Bihira naman yung hinahanap mo. Ano yan? Rare daw, madre na lang daw. Baka kahit lang. Hay natin yung babae na iksi ng mga shirt. Nakikita dito ang boobs, diba? Maganda ang buhok. Parang nagiging normal na ganun na laro na lang. Sabi niya, virgin ka pa. Di ka pa nakatilim na nakim ng babae. Naku, daming taong ganun ngayon talaga. Talagang masasabi nilang lockdown ka lang. Parang palpak ba? Fail ba? Yung pagkatao mo na, ganun ka ba? Single ka pa? Ano pag gamit na pagkatuli mo? Kung ganun ka, dapat palagi na sa'yo. Dapat marami ng babae tinitira mo. Sa akin, hindi talaga ako ganun. Iba kasing mindset yan, iba sila Iba din ako Iyon lang din na nasakit ang katotohanan. Normal na daw yun sa tao. Normal na. Sabihin nilang ako lang daw ang nag-iisa. Okay lang. Doon ako sa mga religious. Siguro, yun lang din ang masasabi ko na yan ang mga dahilan guys na dito nagkasawa ng mga dami talagang problema sa buhay. Bago ko naging ganitong sitwasyon ko, maganda-ganda ang sitwasyon ko. Hallelujah. Dami problema at dami experience na pinagdadaanan ko talaga sa buhay. Talagang
matindi, grabe, at hindi ma-explain. Yun lang din na masasabi ko na pag may pera tayo sa future times, kalma na lang siguro. Marunong tayong kumalma. Diba? Kasi bagay lang to pera lang yan Ang masasabi ko dyan, yung ikaw na pagkatao dapat hindi tayo mabago sa pera. Diba? Ang pera gagamitin mo sa self-improvement. Hindi kailangan ipagmamayabang, maging masama. At kung may pera ka, tutulong mo sa kapwa-tao. Yung mga deserving talagang tulungan. At tumutulong sa sarili nila. Yan. Ako guys, sa buhay ko, hindi naman tayo nagmamayabang. Hindi naman tayo nagmamagaling dito sa YouTube. Nagbibideo lang tayo dito guys para gaganda ang buhay ng mga kabataan. Kasi mahirap nang marami na naghihirap, nag-aagawan ng trabaho, paabrodan na, pahirapan na lahat. Ang pamilya mo, ang bilihin mo sa Pilipinas. Ang buhay mo hindi masaya kahit nagtatrabaho ka. Dati masayang matrabaho, ngayon kahit hindi ka na talaga masaya ngayon talaga. Sobrang hirap ng buhay, mahal ang bilihin. Magkano lang sinahod na taas sa sahod mo? Diba? 50 pesos lang, pero yung bilihin mo sobrang taas. At lalo nang may bisyo pang iba. Dalawa kasi itong problem Problems, personal problem, problema sa sarili mo, at problema sa society at sistema. Yun ang problem talaga guys sa totoo. Na mga sa nangyayari ngayon. Okay? So like, subscribe, comment, share, love you, peace, love you all. Thank you po.